Si Tyler Bay sinabing handa siyang gawin anuman ang ipagawa sa kanya ni Coach Chito Victolero para makakuha ng panalo. Si Benny Boatwright inaming nadepensahan siya ni Tyler Bay sa huling bakbakan ng SMB at Magnolia. At si Coach Tim Cone naglabas ng plano para kay Justin Brownlee habang papalapit ang pagsabak ng Gilas Pilipinas sa unang window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Sa huling bakbakan kung saan tinalo ng Magnolia ang SMB ni Coach George Gallant, nagtala lamang ng napakaliit na 11 points si Tyler Bay habang nagtala naman ng 27 points si Benny Boatwright. Ngayon, nagaganapin ang Game 4 ng PBA Commissioner's Cup Finals sa ganap na ikapito at kalahati ng gabi. Ano ang nasa puso at isipan ni Tyler Bay? Uulitin ba nila ang pagkabigo ng SMB? Tutukan po natin si Tyler Bay sa report ni Jonas Terrado ng Inquirer. Gusto ko lang pong manalo at wala talaga akong pakialam sa iba. Ibig kong sabihin, playoffs kasi to at ibibigay ko ang lahat. Ano man yan, ilalaro ko lang yan. Kung ano gusto ni coach na gawin ko, gagawin ko. Mabigat po yun yung binitiwang salita ni Tyler Bay. Gagawin daw po niya ang anumang ipagawa sa kanya ni Coach Chito Victolero. So para sa akin, nadating ng mensahe ni Tyler Bay is hindi na baling magtala lang ulit ako ng 11 points kagaya ng huling laban, di ba? Yung Game 3. Basta manalo lang po kami. Basta mabigyan ko ng magandang trabaho si Coach sa depensa. Hindi na bali ang opensa ko. Kasi andyan naman yung ibang players nakakamate. So yun yung dating sa akin ng sinabi ni Tyler Bay. Desidido po siya na muling biguin ng SMB at magagawa lang po nila yan kung mapipigilan po nila ang matikas na si Benny Boatwright. Of course, kasama po dyan si Junmar Fajardo. Kung tila na nga si Tyler Bay na gagawin niya ang lahat ng sasabihin ni Coach Chito para makakuha ng panalo, tila kumpiyansa naman ang kanyang butihing coach na nakuha na nila ang forma para sa bayan ng SMB. Ano nga bang masasabi ni Coach Chito sa Game 1, 2 at 3? Partikular doon sa Game 3 kung saan nila binokya ang San Miguel Beer. Tutukan natin si Coach Chito sa report ni Jonas Terrado ng Inquirer. Napaka-consistent namin sa depensa sa kabuuan ng conference na hindi namin nagawa sa Game 1 and 2. Pero nagawa namin ang gusto namin gawin sa Game 3 dahil marami kaming energy mula sa aming guards at kahit si Calvin, ganun din ang defensive mindset ni Tyler Bay. So para sa akin, isa lang ang susi na nakuha ngayon ni Coach Chito, yung depensa na inilatag nila sa Game 3. At base po sa kanya, doon sila nagkulang sa Games 1 and 2. Dahilan para bokyain po sila ng SMB, di ba? Medyo nagiging mainit na to kasi nakatikim na po ng panalo yung Magnolia. Nasa forma na po sila. While etong SMB, tsak tayo na magkakaroon sila ng pagbabago para sunugin ang depensang ilalatag ng Magnolia. Especially mula kay Tyler Bay patungo kay Benny Boatwright. Sigurado po tayo gagawa ng bagong game plan or adjustment si Coach George para mawala ang focus ng Magnolia kay Benny Boatwright at Junmar Fajardo. Paabang-abang po yan. Ang depensang inilatag ng grupo ni Coach Chito sa San Miguel Beer ay hindi nakaligtas sa sinasabing posibleng sumunod na maging naturalized player ng Gilas Pilipinas na si Benny Boatwright. Sa huling pahayag na inilabas ni Benny, pinuri niya ang naging galaw ni Tyler Bay mula sa kanyang pananaw. Ano nga ba mga sinabi niya tungkol sa kanilang pagkatalo? Tutukan natin si Benny Boatwright sa report ni Jonas Terrado ng Inquirer. Maganda po ang laro ni Tyler Bay ngayon. Meron po siyang magandang defensive scheme laban sa akin at patuloy ang pag-pressure nila sa akin. So ramdam po ni Benny Boatwright yung inilatag ni depensa ni Bay sa kanya, di ba? Yung pag-pressure ng Magnolia sa kanya, ang laking bagay po nun. Isipin nyo sa 13 tres na ibinato niya sa Game 3, 4 lang po yung pumasok po doon. Balikan po natin Of course, hindi naman talaga papasok ang lahat ng bawat ibato ng player, di ba? Pero paano kung nakapasok ang 7 sa kanyang ibinatong tres? Di ba panalo sila kung nangyari po yun? Anyway, makikita natin yan sa susunod nilang pagsasagupa sa ganap na ikapito at kalahati ng gabi. Ngayong Biyernes po yan. Kung sino ang makakakuha ng ika-4 na laro, kung sino ang makukuha po niyan, siya ang magdadala ng momentum sa susunod na laban sa Game 5. Kaya sobrang mahalaga po na makuha ang Game 4. Kung magiging dikdikan ang bakbakan sa pagitan ng SMB at Magnolia sa Game 4, nagpakita naman ang kasiyahan si Coach Tim Cone sa muling pagbabalik ni Justin Brownlee bilang naturalized player ng Gilas Pilipinas. Sa kanyang pahayag ay inilala ni Coach Tim ang idinulot na hirap, takot at pag-aalala kay Justin nang pinagdaanan itong proseso mula sa FIBA. Ano nga ba mga nabanggit ni Coach Tim Cone tungkol kay Justin Brownlee?
Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ray Joble ng Daily Tribune. Masaya lang ako para sa kanya. Alam ko kung gaano kahirap ang prosesong ito para sa kanya at ang pag-aalala at stress na dulot nito. Ngayon, makakabalik na siya sa pagsusulong ng kanyang legasiya sa Gilas, Pilipinas. Totoo po yun yung pinagdaanan ni Justin, bunga na nangyaring pagpositibo niya sa cannabis, hindi po biro yun. Sobrang mabigat yun para sa kanya kasi nakataya po doon ang kanyang kinabukasan or kinabukasan ng kanyang pamilya. Of course, ang Gilas din, di ba? Isipin nyo kung nahatulan siya ng ilang taon na ban sa paglalaro, malaki mawawala po sa kanya. Of course, malaki rin ang mawawala sa Gilas. Sa kabutihang palad, maliit yung hatol. At yung pagbabalik niya sa Gilas is malaking bagay, hindi lang sa kanya, kundi maging sa pamunuan na rin ng pambansang kupunan. Ngayon kasi, hindi na umuugong yung balitang naghahanap sila ng bagong naturalized player. Hindi katulad nung dati, di ba? Nung wala pang hatol. Maririnig mo talaga mga ganong senaryo. Ibig sabihin, kampante na po ang Gilas at maging si Justin Brownlee mismo. Ngayon na makakabalik na si Justin Brownlee sa kupunan ng Gilas na binigyan niya ng 2 kampeonato or gold medals, isa sa SEA Games at isa sa Asian Games, hindi maikakailang malaki ang epekto ng 3 buwang hindi niya paglalaro. Bunga ng kawalan ng aksyon ni Brownlee sa basketball, sinasabing dapat tutukan ni Coach Tim ang muling pagpapakondisyon ni Justin Brownlee. Ano ang masasabi ni Coach Tim sa isyong yan? Tutukan natin again si Coach Tim Cone sa report ng Fast Break. Masaya lang talaga ako para sa kanya na makakabalik na siya sa kanyang karera na basketball. Hindi ko pa talaga alam ang kanyang exercise regimen sa mga nakaraang buwan pero determinado kaming maibalik siya sa forma sa lalong madaling panahon. Yun ang plano ni Coach Tim Cone, ang gawin ng lahat para maibalik sa forma si Justin sa kanyang dating forma na bumokya sa China at Jordan sa Asian Games para tuluyang kuhanin ng gold medal, di ba? At sa darating na Feb 15, sinasabing magsisimula po silang magpakondisyon dyan. Ilang araw o 1 linggo bago sila tumulak sa Hong Kong para kaharapin ang Hong Kong Nationals. At dahil maganda naging resulta sa nakaraang Asian Games, wala tayong nakikitang dahilan para mag-alala sa kalagayan ng bawat player ng Gilas, Pilipinas. So guys, maraming salamat.